My wife is a beautiful CEO. Sa wakas ay naging marangal ang mukha ni Chen Dehay mula sa simula ng kalmado, at tila may ulap ng maitim na ulap sa pagitan ng mga kilay. Ang hindi anak ko anak, may pista ba sa inyo? Umiling si Yang Chen. Masyadong problema ang paliwanag. In short, kung wala siya, mas mabubuhay ka. Kuya, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo. Oh, nakalakad na si Yang Chen ng 5 o 6 na metro ang layo mula sa desk, huminto at ngumiti at nagtanong, ano ang sitwasyon? Tinapik ni Chen Dehay ang kanyang mga kamay. Isang dosenang itim na bodyguard sa kanyang likuran ang nakalas at walang pagkakatali na hinugot ang domestic 8.0 type automatic pistol mula sa loob ng suit. Agad na nakahanay ang bibig ng itim na dongdong sa assembly point ni Yang Chen. Hindi mahirap isipin na tumatagal ito nang wala pang kalahating segundo. Kapag pinagdikit ang mga daliri ng lahat, ang katawan ni Yang Chen ay magkakaroon ng higit sa 1 dosenang butas ng dugo. Marunong ka talagang maglaro, masayang inilagay ni Chen Dehay ang isang quiyu finger sa kanyang kanang hinlalaki, dahan-dahan at casual na sinabi. Pinaplano kong hayaan kang maging isang thug, makakatulong sa akin na gawin ang mga bagay. Gayunpaman, ikaw ay hindi ko, know the time. Little brother. Hindi mo dapat isipin na hindi karapat-dapat ang mga pistola ng mga lalaki ko. Sa tingin mo ba napakatalino mo? Hindi mapigilan ni Yang Chen na mapangiti. Ang mga mata ni Chen Dehay ay nakabasag ng lason na yin. Hindi man lang ako tanga para mag-isa, at nasa mahigit 1 dosenang baril ako. Kung maglakas loob akong gawin ito. Nagtataka na tanong ni Yang Chen. Hinampas ni Chen Dehay ang mesa sa sobrang galit. I don't tell you this nonsense. I tell you, right now you have 2 roads. The first one, you have to be clear about everything. Bakit nandito ngayong gabi? I am discretionary, consider how to deal with you. Sa ang pangalawang artikulo, kinain mo ang mga bala sa ilalim ng aking mga kamay at naramdaman mo ang damdamin. Binibigyan din kita ng 200. Ngumiti si Yang Chen at pinalo ng baril ang hanay ng mga bodyguard. Yung una, itutok mo ang baril sa matandang ito, bubuhayin kita. Pangalawa, artikulo, mamatay kayong lahat. Mukhang wala akong kausap. Ang galit ni Chen Dehay ay umabot na sa gilid ng vent, at siya ay sumisigaw ng kanyang mga ngipin at nagpapaputok, ngunit bigla siyang nanlamig pagkatapos ng ilang sandali. Tigre. Ikaw. Sa okasyon ng millennium, biglang naramdaman ni Chen Dehay na may malamig na bagay sa likod ng kanyang ulo na tumayo laban sa kanya. Hindi ko na kailangang isipin ito ay isang nguso. Nakita ko ang kalbong ulo na nakatayo sa likod ni Chen Dehay. Sa sandaling ito, ang nguso ay nakabukas at nakadirekta kay Chen Dehay mismo. Tiger. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan ng mga kamay ni Chen Dehay ang hawakan ng leather chair, at ang mga buto ay puti, tila galit na. Ang mga kalbo na mata ay jingguang, at medyo bamulong siya. Wala nang iba. Gusto kong mabuhay, kaya pinili kong makinig sa kanyang unang daan. Haha, ngumisi si Chen Dehay. Baliw ka. Akala mo pinatay mo ako. Hindi maalis sa inyong dalawa ang ibang dosenang tao. Ang mga kalbo na mata ay naging isang linya, sinabi ni Shen Sheng. Magsusugal ako, taya niyang sinabi ang lahat ng totoo. Si Yang Chen, na interesadong panoorin ang drama sa larawang ito, ay nag-isip tungkol sa kalbo. Bloom, binabaril mo ngayon ang iyong amo, pipigilan kitang mamatay. Sa sandaling ito, bumalik na ang iba pang bodyguard ni Chen Dehay. Kaagad, nakatutok sa kalbo ang ulo ng 2 bodyguard, at maaari nilang barilin ang kanilang mga ulo anumang oras. Pinandilatan ni Chen Dehay ang kanyang mga mata at ngumiti. Tiger. I have been with me for so many years. I didn't expect you to choose this stupid opportunity to betray me. You can still let go now. Otherwise, kapag nabaril kayo, you both got dead. Tumangala ang kalbo kay Yang Chen at nakita ang ekspresyon ni Yang Chen na nanonood ng sine. Ang mukha ay una medyo mahirap, at pagkatapos ay ang mga mata ay jingmang flashes, puno ng mapagpasyang. Chen Bo, ihahatid na kita sa kalsada. Ikaw.
Panipi. Pang, pang, pang. Sa silid-aralan, halos kaagad na tumunog ang isang linya ng putok ng baril, at ang marahas na pagsabog ay bumulaga sa buong apartment building. Ang nagniningas na mga bala ay tumalsik mula sa nguso, at tumawid sa pulangse. Sa medyo makitid na espasyo ng pag-aaral, mayroong hindi mabilang na mga libro at muebles na porselana, tulad ng isang mabangis na blade cutting space. Ngunit sa sandaling walang makatugon, ang figure ni Yang Chen ay parang isang ilusyon na multo. Agad siyang lumipat mula sa lugar na 5 metro ang layo patungo sa gilid ng kalbong ulo, at naglalagay ng 2 pistola na nakatutok sa kalbong ulo, at ang nguso ay nakaharap sa langit. Inilipat pababa. Kasabay ng paghila ng kalbong ulo sa gatilyo, ang 2 apoy na ahas na magsosolve sana sa kanyang buhay ay biglang naging langit. Matapos tumunog ang unang baril, ang iba pang 12 ng mga armadong lalaki ay natakot, at ang layunin na nais nilang lutisin ay nasa likod na ng 10 tao. Sa sandaling ito, walang kamalay-malay na kinuha ni Yang Chen ang 2.80 pistol mula sa mga kamay ng 2 pinakamalapit na armadong lalaki. Ang pistol ay tila may mahabang baso, at agad na ipinasa ang pamantayan sa paligid. Hoy! Matapos ang sunod-sunod na putok ng baril, mahigit 12 bodyguard na kakatalikod lang at muling nagbalasa, ay bumagsak sa lupa, at ang bawat tao ay halos magkapareho ng bala ang araw. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis, na para bang ang pelikula ay mabilis na nagpasa, at ang gitna nito ay hindi malinaw na nakikita. Naramdaman na lang ng kalbong ulo na pagkatapos ng 1 segundo ng paghila ng gatilyo ay tuluyan nang nabago ang mga eksena sa paligid niya. Pagtayo nila, lahat sila ay nahulog, ngunit sila ay dapat na nahulog, ngunit sila ay nakatayo pa rin. Isang patak ng malamig na pawis ang tumutulo sa pisngi, at ang kalbong ulo ay lumingon at tumingin kay Yang Chen, na nakangiti at tumatawa. Nilunok niya ang kanyang lalamunan at pakiramdam niya ay tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay nananaginip siya, ang lalaking nasa harapan niya. Anong klaseng himala ang nagawa sa huli? Mukhang maliit na bagay lang ang ginawa ni Yang Chen. Ang pistol sa kanyang kamay ay itinapon sa isang tabi, at ang bangkay ni Chen Dehai ay itinapon sa lupa, at pagkatapos ay hinayla ang upuan at siya ay naupo. Anong pangalan mo? Marahan na ngumiti si Yang Chen. Ang kalbo na ulo ay biglang nagising, agad na umatras sa gilid, lumuhad sa lupa, taos pusong gumawa ng isang uri ng pagsamba, at nanginginig. Ako. Ang pangalan ko ay Zhang Ho, at ang dawes na tao ay tinatawag akong tigre. Sinundan mo ba si Chen Dehai sa loob ng ilang taon? 8 years. Sa wakas ay huminga ng normal ang tigre at maingat na sumagot. That should be considered a veteran of his men. How do you believe me so much that I can win in that situation? Si Zhang Ho Shenyin saglit, tumangala, medyo awkward ang mukha niya. Ibinigay ko ang buhay ko kay Chen Dehai, tulungan siyang mag-hack ng mga tao, tulungan siyang matamaan ang site. Pero si Chen Dehai ang kanyang mongrel na anak, kapag ang susunod na you strong. Ang nag-iisang kapatid ko, at, gumagawa din ako ng ilang doggies para sa kapatid ko. Sinabi ni Chen Dehai na bibigyan ko ang kapatid ko ng magandang tahanan. Naniwala ako sa kanya noong una, ngunit hindi tao si Chen Fang. Siya. Paimpol siyang tumingin sa mga inosenteng tao ng kapatid ko. Pag naiisip ko, naglaro ako. Nung napagod ako, tinapon ko na. Simpleng high school student lang si ate, pero ngayon ay tuluyan na itong nagbago. Sila sinira ng mag-ama ang nag-iisang kamag-anak ko. Ako. Gusto ko silang patayin. Sa pagsasalita tungkol dito, ang pares ng tigre na mata ni Zhang Ho ay pula, at 2 linya ng beans ang lumuha. My wife is a beautiful CEO. Anong malaking tao ang umiiyak, walang magawa si Yang Chen. Nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Natural, nalungkot si Zhang Ho sa kanyang kapatid. Ang mga salitang ito ay dapat na totoo o hindi. Kung hindi, kung ito ay isang normal na tao, ay lantarang ipagkanulo sa mga pinalaking pangyayari ngayon lamang. Biglang inangat ni Zhang Ho ang kanyang ulo at pinunasan ang mga luha. Taos puso niyang sinabi,
Boss, mula ngayon, sa iyo na ang buhay ko, at trabaho mo na ang maging baka. Hindi napigilan ni Yang Chen na tumawa at sinabing, umaasa ka dito. Paano mo malalaman na gusto kong maging gangster mo, paano mo malalaman na handa akong maging boss mo? Iyon. Na, walang masabi si Zhang Ho, naglalaro lang siya. Hindi lang ako nakikipag-away at pumapatay, kundi nagnanakaw din ng lupa, at hindi ako pupunta, gagawin ng amo. Huwag kang susuko, hayaan mo akong maging boss. Mga tanod ng bodyguard. Sa tingin mo kailangan ko. Hoy, muling namutla at maputi si Zhang Ho, at muli niyang naalala ang katakutan ni Yang Chen, kinailangan niyang iyuko ang kanyang ulo at bamulong ng, hindi kailangan. Nang makita ang pares ng pagdila ng mga ekspresyong ito, medyo nahulog si Yang Chen sa tuwid na lalaking ito, at higit sa lahat, ang kalbong ulo na ito ay mahiyain at marunong umabant at umatras. Noong nasa bar ako, naramdaman ko na ginagawa ko ang lahat. Agad akong humingi ng tawad at magalang na humingi ng tawad. This time, in order to kiss my sister, I really want to love myself. Nagpa siya akong maniwala sa aking sarili at mabuhay at mamatay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumayo si Yang Chen at sinabi kay Zhang Ho daw. Zhang Ho, bagamat hindi ko sakupin ang underworld, hindi ito nangangahulugan na hindi ko hahayaang sakupin ng iba. Boss, anong ibig mong sabihin? Naramdaman ni Zhang Ho ang pag-asa, at agad na nagtanong. Si Yang Chen ay nagpabalik-balik ng ilang hakbang, at nagsabi. Pupunta si Chen Dehai, ang mundong ito sa ilalim ng lupa ay agad na magiging Hanwanan. Kailangan kong ikaw ang pumalit sa posisyon ni Chen Dehai. Si Zhang Ho ay nasa isang mahirap na paraan. Boss, ang pagkuha sa lugar ng matandang multo, hindi ito mahirap. Ngayon ang pinakamahalaga sa mga lumang multo, pinatay lang ng amo ng iyong amo, nag-iwan sa akin ng isang panla. This year's maganda ang reputation ko sa meeting. Kung gagamit ako ng hot points, I am willing to control this place with my brother. Pero, wala akong pakialam, may negosyo sa underworld, paano naman itong mga negosyo, dati kontrolado ko ang mga matandang multo. Hindi ko sila maintindihan. Hindi kailangang asterisk-hearted ang mga ito, nakangiting sabi ni Yang Chen. You just need to keep this place steady. Don't let Chen Dehai's powers scatter. Hold your hands firmly. Other things, I will let other people tell. What do you do? Ibang tao, naghinala si Zhang Ho. Hindi ba ang amo? May mga tao na mas angkop kaysa sa akin na pumalit. Makikinig ka sa mga salita ng tao sa hinaharap, at huwag kang magtatanong ng iba. Tungkol naman sa pulong ng West League, ikaw ang papalit sa posisyon ni Chen Dehai bilang hanggat maaari, at sinusunod pa rin ang kahulugan ng Western Union. Ito ay hindi na hinintay na magtanong si Zhang Ho. Kinuha ni Yang Chen ang isang pirasong papel at isinulat ang kanyang numero ng mobile phone. Jo kay Zhang Ho, Oy, ito ang numero ng aking mobile phone, ang aking apelyido ay Yang, huwag mo akong tawaging boss mamaya. Hindi ako si Chen Dehai, huwag kang maging nakababatang kapatid. Mabilis na pumalit si Zhang Ho, at sa kanyang palad, gumawa si Wan Yu ng isang matamis na ngiti. Opo boss. Nako po Mr. Yang. Tumanggo si Yang Chen na may kasiyahan. The next thing, ikaw na mismo ang gagawa. I will let people contact you directly to help you manage the power of this film. If you encounter a stumbling block that you cannot solve, you can call and tell. Ay tutulong sa iyo na harapin ito kung naaangkop. Kung hindi ito partikular na mahalaga, huwag itong tawagan. Seryoso siyang tiningnan ni Zhang Ho at hindi nang ahas na sumuway. Tumingin si Yang Chen sa orasan sa dingding. Ang business trip na ito ay halos 2 oras. 12:00 na ng hating gabi. Naalala ko ang bagay na pumayag sa rosas. Nagkaroon ako ng apoy sa aking puso. Kay Zhang Ho daw. Halos pareho lang ang oras, pupunta ako. Baka nasa kwarto pa ni Chen Feng ngayon ang kapatid mo, hinimatay si Chen Feng ng nung ko, at tinatayang hindi pa siya patay.
I suggest na pwede tretuhin si Chen Fengzhou sa iyong kapatid, at dapat ay Feng Shui turn. Narinig ni Zhang Ho ang salitang, Chen Fang, kumislap ang kanyang mga mata at mataimtim siyang tumango. Mr. Yang, pareho kaming gustong magpasalamat ng kapatid ko sa iyong muling paglikha. Gagamitin ko ang aking Zhang Ho sa hinaharap. Hindi umaalis ang Knife Mountain Fire Sea. Kung walang kultura, hindi ka gaanong nakakabigay puri, at magiging kasing rubol ka ng 8O era costume TV series. Napangiti si Yang Chen sa balikat ni Zhang Ho at dirdiretsong lumabas ng study. Dahil si Chen Gongguan ay naging isang grupo, si Yang Chen, na tinamaan sa lahat ng paraan, ay hindi naharang ng anuman. Pagkatapos maglakad palabas ng malaking maan, naglakad siya patungo sa direksyon ng paradahan. Ngunit nang walang biyahe, biglang lumitaw si Yang Chen. Sa harap ng madilim na kagubatan ng parke, may 3 sasakyang pulis na nakaparada, at maraming pulis ang nakatayo. Hindi maaaring maging hanggal si Yang Chen na isipin na tumawag ng pulis si Chen Dehai. Hindi ba nagaang humingi ng tulong sa pusa? Isa pa, naghihintay ng pananambang ang mga pulis, imbes na sabihing kailangan nilang magkusa para may gawin. Marahil, may iba pang mga gawain na nangyayari sa lugar na ito. Ito ay nawala. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpa siya si Yang Chen na alagaan ang kanyang sarili at hindi niya nakita ang mga pulis na ito. Hindi ako nakagawa ng ilang hakbang, at isang boses sa likod ko ang sumigaw sa aking sarili. Tumigil ka. Pamilyar ang presko at kaaya-ayang tunog ng Nivea. Lumingon si Yang Chen at nakita ang paparating na tao. Hindi niya maiwasang mapangiti. Oo, kamusta na si Direk Kai? Sobrang late, makakasagasa ako, tadhana. Ang Nivea pulis na humakbang ay si Kai Wei, na nasa simula ng istasyon ng pulisya. Si Kai Wei, na dumating sa hangin ng gabi, ay nakasuot ng berdeng uniforme ng pulis, at ang mga natatanging tabas ng mukha ay may diwan ng British na wala sa mga ordinaryong tao. Bahagyang ilapat ang pulbos na mukha at ang malakristal na wing ng se. Ang kakaibang alindog ay parang parehong pabango sa gabi. Tiningnan ni Kai Wei si Yang Chen na may bahagyang hinala. Anong ginagawa mo dito? Ito, nahiyang kunin ni Yang Chen ang kanyang kamay, at ngumiti at sinabing. Ito ay isang personal na tago hindi mo ba pwedeng sabihin? Naiinis na tiningnan ni Kai Wei ang lalaking may hipi ng ngiti, ngunit hindi ito pinansin. Sa simula, malinaw niyang naalala na natambo niya ang 2 niyang pulis. He said with no expression. Tatanungin ka ng pulis, sasagutin mo ng tapat. This is assistance. Survey. Tunay si Yang Chenyi, si Chairman Kai, sa totoo lang, no big deal, hinalikan lang ang isang enving friend sa ilog at hinalikan ako. I move her wrong, open her skirt and pinch her twirl. Say something else, that is, hinayaan ko din siyang sunggaban ang lugar kung saan ako nahuli. Hindi mo alam, ang bigat niya, higit sa lahat excited, mas malaki daw ako kaysa sa ibang mga lalaki niya. Masaya ako noon, basta. Matapos marinig ang mga salitang ito, biglang pinamula ni Kai Wei ang kanyang mga tenga at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Manahimik ka. Huwag mo nang uulitin. Bakit ba ang walang hiya nitong lalaking ta? Gustong samukha ni Kai Yi. Tunay na totoo si Yang Chen. Chairman Kai, hiniling mo sa akin na tumulong sa investigasyon. Masasabi ko sa iyo ang tungkol sa serum. Ikinalulungkot mo ang salubing ito. Mabait akong tumulong sa mga pulis. Umakyat si Kai Wizen sa sampal ni Yang Chen, ngunit naisip ko na mayroon pa ring opisyal na negosyo, at hindi ko mapigilan ang aking galit. Naisip ko ang katotohanan na, hindi pa huli ang 7 Nivea paghihiganti. Kumaway ang maliit na kamay at nagsabi. Gamulong ka, umalis ka sa lugar na ito. My wife is a beautiful CEO Kabanata 41. Hindi ko alam. Gumamit ng isang maliit na kahabag-habag na paraan upang buksan ang problema ni Kai Yi. Maayos na dumating si Yang Chen sa paradahan. Pinaandar ang kotse. Tiningnan ang oras sa dashboard. Halos madaling araw na.
Natatakot ako na mayroong hindi sapat na oras sa Rosas Intimate, Yang Chen fiercely isang paalangis man. M3 tulad ng isang rocket tulad ng Biaoshe sa direksyon ng sentro ng lungsod. Kasabay nito, ang tatlong sasakyan ng pulisya na personal na pinamunuan ni Kai Wei, at ang mga namagitang opisyal ng pulisya ay nadama na ang mga bagay ay hindi tama. Matapos makatanggap ng tawag sa telepono, mabilis na tumakbo ang isang kriminal na pulis sa gilid ni Kai Yi, na nag-iisip ng mga bagay-bagay. Iniulat niya. Ang kalihim, isang bagay na malaki. Nanlumo si Kai Yizheng at hindi na hinintay ang mga salarin. Binaling niya ang kanyang ulo sa masamang mood. Ano? Mabilis na sinabi ng kriminal na pulis. Kakatanggap ko lang ng inside reward. Ngayong gabi, may mga misteryosong tao sa Chen Mansion na nanloob sa bahay. Si Chen Dehai at ang maraming mahahalagang lalaki ay napatay. Ngayon ay pinalitan ni Chen Gangguan ang kanyang Panginoon. Ito ay dating deputy ni Chen Dehai. Nawawala ang misteryosong lalaki. Kumunot ang makapal na kilay ni Kai Yu, at namangha ang kanyang puso. Hindi nakakagulat na si Chen Dehai ay hindi lumabas, upang lumahok sa biro sa droga ngayong gabi, at siya ay patay na. Ilang iba pang kriminal na pulis ang nagsabi na may kasiyahan. Ang kalihim, ito ay isang magandang bagay, kung gayon si Chen Dehai ay dapat ding maging ganti. Ano ang alam mo? Kinasusuklaman ni Kai Yu ang bakal at sinabing. Hindi mo gustong isipin ito. Maaari kang mag-isa na pumasok sa Chen Gangguan upang patayin si Chen Dehai, at umatras lang. Anong uri ng tao ang makakagawa nito? Ang mga ganitong tao ay lumilitaw sa Zhonghai, hindi ka ba nag-aalala tungkol dito? Magkaharap ang mga kriminal na pulis, talagang mas kakilakilabot ang gayong tao kaysa kay Chen Dehai. Saglit na nag-isip si Kai Wei at nagsabi. Magmadali at kumonekta sa loob, subukang imbestigahan ang bagay hanggat maaari. Pinakamainam na malaman kung sino ang misteryosong tao, at pagkatapos ay hindi alam ang kanyang hitsura. Gayun din, ikaw hindi ako makapag-relax sa pirasong ito dahil namatay si Chen Dehai. Ang pagbabantay kay Chen Dehai, ang itaas na Zhang Hu ay hindi maiiwasang maghugas ng ilang lumang katigasan ng ulo, at siguraduhing walang casualty ang mga tao. Oo. Secretary. Pagkatapos mag-deploy ng serye ng mga tagubilin, tumingin si Kai Wei sa direksyon ng pag-alis ni Yang Chen. Ang malamig na mukha ay medyo matigas ang ulo sa mukha, at bamulong sa sarili. Yang Chen, tiyak na malalaman ko ang iyong pangilalim. Panipi. Pagdating ko sa Rose Bar, puno pa rin ito ng mga tao, at magdamag ang pag-inom, napakalohikal sa kalye ng bar. Sina Yang Chen at Xiao Zhao, na nakangiti kasama ng mga hippie, ay bumati sa isa't isa at nagmamadaling tumakbo sa koridor sa likod ng bar. Ang mga bodyguard sa daan ay bumati sa isa't isa ng may paggalang. Bagamat hindi sinabi ni Yang Chen, alam nilang nasa harapan nila ang buhay ng sarili nilang pangulo. Nagligtas ang tila ordinaryong tao. Matapos itulak ang magandang kwarto ni Rose, hindi nakita ni Yang Chen ang rosas sa silid. Sa maluwag at komportableng silid, tanging ang mga headlight lamang ang nakabukas, at ang ilaw ay madilim. Sa ibabaw ng ulo, ngayon lang, nakaupo ang figure ni Zhao na sa gilid ng pool sa labas ng bahay. Ang swimming pool ni Rose ay binubuo ng malalaking cobblestones. Sa sandaling ito, ang rosas ay nakasuot ng puting pijama na pijama. Nakaupo sa mga maliliit na bato sa gilid ng pool, isang pares ng puti at walang kamali-mali, makinis at makinis, maliliit na paa, nagdidayal sa pool ng liwanag ng bituin sa pool. Sa tahimik na maliit na bakuran, ang ilang guangyulan ay umindayog sa punong umiindayog sa hangin, na nagdadala ng lamig at likas na bango. Mula sa ulap sa pagitan ng Wan Yushai smiley face. Ang liwanag ng dim light siya hanggang sa kaakit-akit na mukha ng kaakit-akit na may kaunting pagwawalang bahala sa mukha. Nagdaragdag ng kaunting kabanalan, tulad ng pagbagsak sa mortal na palasyo ng buwan, at tulad ng sinaunang mitolohiyang Griego ang Naive na nakasuot ng puting damit. Nang marinig ang tunog ng maan, dahan-daang tumalikod ang rosas at hindi nagsalita, ngunit tahimik lang nang umiti kay Yang Chen.
Noong sinaunang panahon, may pagkahumaling tulad ng, bigyan mo ako ng isang ngiti. Isang ngiti. Isang mang-aawit. At isang mang-aawit. Hindi inisip ni Yang Chen na magiging tiwala sa sarili si Rose, dahil sa ngayon ay napakasimple niyang ngumiti, na para bang isa siyang asawang namimiss ang kanyang asawa. Nakabalik ng ligtas ang asawa, at masayang ngumiti. Ang naivay taong ito ay laging makapagbibigay sa kanyang puso ng mainit at aliw. Hanggang ngayon, masaya si Yang Chen na ipakita na hindi niya talaga siya kayang iwan. Tinanggal ang sapatos na ko. Naglakad-lakad si Yang Chen sa gilid ng rosas. At naupo sa mga maliliit na bato, inilagay ang kanyang mga paa sa malamig na tubig, isang mahabang buntong hininga, pakiramdam na ang buong tao ay nakahinga ng maluwag. Ibinuka ni Rose ang kanyang bibig at bahagyang ngumiti ng pilyo. Kung hindi ka na bumalik, matutulog ako. Matulog ka na at gisingin mo. Hintayin mo akong makatulog. Tapos kailangan mong paluan. Inabot ni Yang Chen at itinigil ang malambot na balikat ng rosas, upang ang rosas ay bumagsak ng comfortable sa kanyang sariling gang, madali din Rockwell GGG. Supalpol ka talaga, napakurap si Rose. Ang presidente ng Pulang Hari ay sasampalin ng isang lalaki. Ipapaalam mo sa akin kung paano mamuno sa napakaraming kapatid. Depende iyan kung sino ang nananampal. Ang mga kamag-anak ni Yang Chen sa seda ng aroma ng rosas, napakasarap na amoy, ngumiti at nagtanong. Palitan ang pabango. Sino ang magwiwisik ng pabango sa kanyang ulo? Umayos si Rose, sumulyap si Yang Chen, ang bango ng katawan ng babaeng ito at pabango ng tubig sa paghuhugas, tulad nito. Ngumiti si Yang Chen at sinabing, gusto ko ito, ngunit sinabi mong mali, hindi ka babae. Si Rose ay isang magandang mukha, ano iyon? Ito ay mas kaunting fu. May konting fu ba na hindi nag-aasawa? Napapikit si Rose. Biglang nagsalita si Yang Chen, ito ay isang sampal sa mukha ni Rose, hindi bukas, ngumiti at sinabi. Ito. Rose baby, maaari mong baguhin ang usapan. Tingnan mo ang ekspresyon mo, napahadjejek si Rose. Make you play, sino bang nagsabing hintayin mo ako ng matagal, halos 4 na oras na. Nanlumo si Yang Chen at sinabing. Hoy, Rose baby, pumunta ako kay Chen Dehai mula sa bahay at umuwi. Pagkatapos ng paglalakbay, kahit na simple ang ruta, hindi ako maaaring maging isang pamilya sa gitna. Mayroon akong natukso na. Ano ang nangyari sa bagay? Madaling tanong ni Rose na para bang ang base camp ng isang gangster ay isang maliit na bagay lamang. Si Yang Chen ay hindi nagsasalita ng walang kaparerekan, at maikling binalangkas ang proseso. Sa wakas, sa madaling salita, ang kapangyarihan ni Chen Dehai ay magiging tigre para linisin ang kalat. Nakipag-ugnayan ka kay Zhang Hu at hayaan siyang makinig sa iyong pagsasaayos. Tumango si Rose nang hindi inaasahan. Hindi ko ini-expect na savvy pa pala si Zhang Hu. Bago niya nakitang tulala, katabi niya si Chen Dehai. Hindi ko inaasahan na mali ako. Ito ay hanggal, kung hindi nito pipiliin si Chen Dehai bilang boss, hindi maitatanggi si Yang Chen. Biglang bumantong hininga at bumantong hininga, I am stupid, I am not stupid, I willingly give people a small treat, or wait for a night in the middle of the night. Nang makita ko ang munting Fox Jing-1 Yu sa harapan ko, nakita ko ang ekspresyon ng selos. Naramdaman lang ni Yang Chen ang apoy sa dantian, at niyakap niya ang ipis na puno ng pigsa, at iniyuko ang mukha sa pumutok na mukha. Hinalikan ko ako at ngumiti. Rose baby, nakakadagdag ka talaga ng saya, this expression is not asterisk you are mad, I am crazy. Kumusta ang isang baliw na batas, asawa? Bumantong hininga si Rose na parang asol, bumulong sa mahinang boses. Iba ang ngiti ni Yang Chen, biglang umikot ng puwersa, at ang katawan nila ni Rose ay agad na nahulog sa pool. Agad na nagsisiksikan ang dalawa sa tubig, mainit na magkamag-anak, at tumalsik ang tubig, at may ilang bulungan paminsan-minsan. Rose, gawin natin sa tubig. O hindi. Ano? Gusto. O, mabuti, talaga. Sabi ko, oh. Alam kong gusto mo, ang sabihing sapat na ang isang beses,
eh. Woo, woo, woo. Wife is a Beautiful CEO Kabanata 42. Nang ang unang liwanag ng umaga ay sumugod sa malaking kwarto ni Rose, si Yang Chen ay umakyat mula sa G at nagsuot ng mga damit upang maghanda sa pag-alis. Ang inaantok Ang mukha ni Yang Chen ay gusot. May edema sa tubig. Rose, baby, how do you have any medical common sense? What is the meaning of edema? Wala akong pakialam, wala kang konsensya. Binato ni Rose ng unan si Yang Chen. Bahagyang napangiti si Yang Chen. Okay lang. Kung gagawin mo pa in the future, mag-i-exercise ka. Kung magagawa mo naman lahat diba? Suminsem si Rose, at tumawa ng tumawa. What kind of practice makes perfect, and talks nonsense? I really don't know how I will look at your unrestrained hooligans. Nagtawanan ang dalawa at naalala ni Yang Chen ang pag-uwi upang magpalit ng damit para pumasok sa trabaho, kaya pagkatapos ng ilang langis sa matambok na puwitan, nagmamadali siyang umalis sa bar. Pagdating ko sa Longjingyuan Villa, agahan pa lang. Si Wang Ma, na nakasuot ng apron, ay inilalabas ang almusal mula sa kusina. Nang umuwi si Yang Chen, natigilan muna si Wang Ma at bumaling sa ekspresyon ng pag-aalala. Lolo, saan po kayo nagpunta kagabi? Nag-aalala po ako kay Miss. Nang matapos si Wang Ma, sumimangot si Lin Ruoxi, na nakaupo sa mesa at umiinom ng sinigang na dawa. Hindi ako nag-alala. Nang makitang ito ay isang malamig na hamog na nagyelo, na may utang sa kanyang asawa na parang pera, walang pakialam si Yang Chen. Pagkaupo, dinilaan niya ang isang mangkok ng lugaw, suminsem sa bibig, at pinadulas ang sinigang na dawa. Lasa ng kulantro. Wang Ma, paano ka gumawa ng lugaw ay napakasarap. Masayang sinabi ni Wang Ma. Mas gustong uminom si Lolo, at pagkatapos ay bumalik sa kusina at pumasok sa trabaho. Matapos uminom ng bowl ang dalawang malalaking bibig ni Yang Chen, muling gustong pumunta ng kutsara sa isa pang mangkok, ngunit hindi ko pa rin nakuha ang kutsara. Nakita ko si Lin Ruoxi, na nasa gilid, agad na inilipat sa kanyang tagiliran ang malaking lugaw ng lugaw. Painumin kita. Masakit ang itlog ni Yang Chen, at mapait na ngumiti. Kung asawa ka ni Ruoxi, hindi ka man lang iinom ng lugaw para sa almusal at hindi mo ito ibibigay sa iyong asawa. Nakainom ka na ng 2 beses, at bawal mong tawagin itong kasuklam-suklam. Itinabi ni Lin Ruoxi ang kaldero ng sinigang at nagpatuloy sa pagyuko ng kanyang bibig at uminom. Paano ang isang maliit na mangkok ng lugaw? Napabuntong hininga si Yang Chen, biglang may naisip, ngumiti at nagtanong. Kung galit ka ba sa akin, hindi ka ba bumalik kagabi, nagseselos ka ba? Hindi inangat ni Lin Ruoxi ang kanyang ulo at malamig na sinabi. Hindi ka interesado sa iyong mga sirang bagay. Kung ganoon ay bakit hindi mo ako bigyan ng lugaw? Nagtaka si Yang Chen. Binigyan ako ni Wang Ma ng isang sampal, ikaw na mismo ang bahala. Nag-alinlangan si Yang Chen, at naramdaman niya na medyo nakakahiya ang puwersahang kumuha ng sinigang. Naisip niya na nangako siyang magdadala ng agahan sa mga naivay kababayan ng opisina, at hindi na niya kailangan pang magtos. Umakyat siya sa itaas at nagpalit ng damit, at nagplano siyang gumawa ng maan. Nang makita ni Wang Ma si Yang Chen na papunta, curious niyang itinanong. Hindi ba mas kumakain ang lolo ko? May ilang kutsilyo at hiwa pa rito. Oh, may dala ako sa umaga, kumain ka na sa labas. Pinanangkitan ni Yang Chen ang malaking mangkok ng sinigang na coriander millet, at sa wakas ay tinapik ang ***** mula sa maan. Napabuntong hininga si Wang Ma at naglakad papunta sa gilid ni Lin Ruoxi at sinabing, Miss, maganda ang tingin ng lolo ko. Magsasama kayo ng asawa mo. Huwag mong puntiryahin ang lolo mo. Tumigil si Lin Ruoxi sa kanyang paggalaw at nagsabi, huwag kang mag-alala kay Wang Maria. Gusto niyang lumabas at kumain at kumain. Sumunod ka sa kanya. Mga lalaki, noong bata pa ako, mahilig akong maglaro ng konti.
Miss, gusto mong gumanda ng konti. Ang mga nasa labas na may kukumpara sa mga nakababata. Pagdating ng panahon, hindi uuwi ng magdamag ang lolo. Medyo bitter si Wang Maria. Si Lin Ruoxi ay tila hindi nakikinig, at tumayo upang ibaba ang mga chopstick. Wang Ma, busog na ako, magtatrabaho na ako. Nang makita ang ayaw ni Lin Ruoxi na magsalita pa, alam ni Wang Ma na ang galit na babae ay malamang na naiinip, kaya't nagbuntong hininga siya at nagsimulang linisin ang mga bagay sa mesa. Ang munting song sa umaga ay hindi nakaapekto sa mood ni Yang Chen. Nakinig si Yang Chen sa balita sa umaga at nagmaneho hanggang sa palengke ng pagkain malapit sa Western District. Pagkatapos ay pumunta siya sa lugar kung saan ibinebenta ang tupa roostring at nagsimulang mangolekta ng lahat ng uri ng almusal. Noong natural na pamilyar ang mga hawker sa iba't ibang breakfast stall sa lugar na ito, marami rin ang nagkaroon ng kaunting pagmamahal kay Yang Chen. Nang dumating si Yang Chen, lahat sila ay may ilang salita, at si Yang Chen ay bumili ng ilang steamed bun. Tinapay. Hindi nagtagal, kinuha ni Yang Chen ang malaking bag at bumalik sa kotse ng maaga. Sayang at hindi niya nakita ang stall ni Laoli. Hindi ko alam kung anong nangyari kagabi. Sa pag-iisip kay Laoli, naramdaman ni Yang Chen na dapat itong ipaalala kay Zhang Ho. Huwag pretuhin ang mga maliliit na nagtitinda dito. Pagkatapos ng lahat, napakahusay nila sa kanilang sarili sa nakalipas na 6 na buwan. Pagdating ko sa Yulei International, nahuli lang ako, lumabas si Yang Chen sa elevator at pumunta sa malaking opisina ng Public Relations Department. Kaagad, 2 kasamahan sa Naivey na nakabihis ng maganda at kaakit-akit na paraan ang sumalubong sa kanila at tumawa at nagsabi. Paano dumating siyang Big Brother? Ang ating mga kapatid na babae ay nagugutom. Tila sinabi nga ni Zhao Hongyan kay Yang Chen na siya ang may pananagutan sa pagbili ng almusal. Itinaas ni Yang Chen ang 2 malalaking bag ng pagkain sa kanyang kamay. Maraming gamit. Bibili ako agad. Sa pag-uusap, pumunta si Yang Chen sa kanyang mesa, dahil ang kanyang desk lamang ang napakasimple, maliban sa computer, ito ay angkop para sa pagkain. Mahigit 100 empleyado ng Qingvi sa opisina ang agad na nagtipon, at si Yan Yan ay napakasigla. Nakita ko ang mesa ni Yang Chen na puno ng buns, sibuyas, cuts, sesame seeds, fried dough sticks, fried cakes, at kahit pritong dumplings at fillings. Ang soup bag ay katangahan, at pagkatapos ay tiningnan ko isa-isa si Yang Chen. Yang Chen, ikaw ay masyadong Diyos. Kung paano bumili ng maraming. Hindi pa rin magdala ng isang mabigat na sample. Ang mukha ng bilog na si Zhang Kai ay humawak ng isang soup bag, binuksan ang isang maliit na bibig upang hipan ang bibig, praises. Hindi ka dapat magpakadalubhasa sa maan para bumili ng almusal. So professional. Paano magkakaroon ng cow and soy milk? Matamis at maalat din ang toyo na bilhin. Hindi inaasahan ni Zhao Hongyan na si Yang Chen ay, dedikasyon, kaysa sa kanilang orihinal na pagbili ay mas mayaman. Sa pagtingin sa isang grupo ng mga kasamahan sa Naivey na masayang pinuri ang kanilang sarili. Si Yang ay lubos na nasisiyahan at ipinagmamalaki, sa parehong oras, ay hindi naaalala na siya ay orihinal na nag-a-apply para sa relasyon sa publiko, hindi ang pagbili ng almusal. Lahat ng tao mahilig sa kung ano ang makakain. Lalo na mahilig sabihin sa akin, magdadala ako ng mas maraming puntos sa susunod. Si Yang Chen ay medyo mapagmataas, at hindi nakakalimutang hipan ang baka. Gawin ang mga bagay na seryoso. Makilala ang mga tao, ang mga pangangailangan ng buhay. Ang ganitong uri ng bagay, ang aking marangal na karakter ay pinakahandang gawin, sa palagay ko ay halos makapagsuot ako ng pulang scarf noong ako ay. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 43. Upang gumawa ng magandang trabaho. Ang mga salita ni Yang Chen ay nagpukaw din ng ilang mga kasamahan sa Naivey na tumatawa pasulong at pabalik. Walang istilong Shu Naivey, isa sa mga maiikling kilay na kamay na may hawak na pritong dumpling, ay lumapit at nagsabi. Yang kapatid, malapit ka sa akin magsalita ka.
Malapit nang marinig ni Yang Chen ang kanyang sinabi, ngunit ang crush ay biglang tumili sa mukha ni Yang Chen, at pagkatapos ay ngumiti ng pula, gantimpalaan ka. Biglang naramdaman ni Yang Chen, na umakyat sa ulap, ang kagandahan ng mundo. Ang Yulei International ay talagang paraiso ng isang tao. Ito ang ikalawang araw, kapag mayroong isang magandang babae, ito ay magagawang upang makamit ang epekto na ito para sa isang almusal. Sa aking sariling info, buhay ay malayo sa likod. Ang basa at basang mga bakas ni Yang Chen Momo sa kanyang mukha, ay ngumiti. Maliit na kapatid, hindi ka mabait, at may langis sa iyong bibig para halikan ako. Kung hindi ko ito malinis, kailangan mong bumalik at bumalik. Nagalit ang maikling kapatid na babae. Hoy, hayaan mo ang iyong mga kapatid na lalaki ay hayaan ka, at ang mga kapatid na babae dito ay mas maliit kaysa sa iyo, huwag kang pumasok. Hoy, biro, naalala ni Yang Chen na mahigit 20 taong gulang pa lang siya ngayong taon. Maraming mga mag-aaral sa kolehiyo sa China ang nagtapos ng 24, at talagang mabibilang lamang nila ang mga kapatid, hindi mga kapatid. Isang grupo ng mga Naivei kababayan ang kumuha ng pagkain na gustuhan nila, at masayang bumalik sa kanilang posisyon para magtrabaho habang nagsasaya. Paminsan-minsan. Maraming matapang na kapatid na babae ang tumitingin kay Yang Chen, kaya naramdaman ni Yang Chen na ang pagtatago ng salivary gland ay bumibilis ng husto, at ito ay patuloy na napupuno. Naivei tao iniwan ang pagkain, subaw ng almusal. Sa sandaling ito, may naalala si Yang Chen, lumingon ang kanyang ulo at tumingin sa sulok, at nakita ang nag-iisang lalaking kababayan sa opisina. Ang puti at malambot na kapatid na si Chen Bo ay nakaupo roon at nagtatype ng keyboard. Naaalalang tila hindi siya dumating para mag-almusal, binanggit ko ni Yang Chen ang 2 buns at pumunta. Chen Bo, nag-breakfast ka na ba? Lumingon si Chen Bo na kinakabahan. Hindi pa. Bakit hindi ka pumunta para mag-almusal? Hindi mo ba alam kung ano ang almusal ko sa hinaharap? Ngumiti si Yang Chen at iniabot ang mga buns sa kanyang kamay kay Chen Bo. Hoy, hindi ko kailangang magsumikap para sa almusal, hindi sapat para kunin ito sa akin, marami pa. Kinuha ito ni Chen Bo, ngunit kumuha lamang ng isang buns mula sa plastic bag at ibinalik ang isa kay Yang Chen. Medyo nagtatampo siyang bamulong. Ako. May kaunting gana at busog ako. Panipi-panipi. Halos hindi nagsisinungaling si Yang Chen, mahinang sinabi ng isang lalaki sa kanyang harapan na maliit ang kanyang gana, at kahit 2 tinapay ay hindi makakain. May pakiramdam na umiiyak at tumatawa. Bumalik sa upuan, binuksan lang ang computer, nakita ko si Liu Minggayo, na nakasuot ng malabong skirt, na naglakad sa gilid. Ngayon, nagclip siya ng isang rose sa kaakit-akit na purple red dye, at ang mature charm ay medyo higit pa. Mapaglaro, medyo malapit, amoy lavender na parang asol. Si Yang Chen ay umasa sa karanasan upang tapusin na ang taong ito ng Naivei ay tiyak na makakapaglaro ng iba't ibang mabibigat na galaw sa panlasa sa G-bed. Hindi inisip ni Liu Minggayo ang nakadarama ng puso ni Yang Chen. May isang taong maingat na tumingin sa mga mata ni Chen Bo at nagsabi. Xiao Yang, kung mayroon kang mas maraming oras para alagaan si Xiao Chen sa hinaharap, ang bata ay kadalasang kakaunti ang nagsasalita, nag-iisa. Kahit na medyo nag-aalala kaming lahat sa kanya, pero lahat Naivei, hindi mo talaga siya kayang tretuhin bilang kapatid. Mukhang mabuti ang puso ni Liu Minggayo, at labis siyang nag-aalala sa kanyang mga kasamahan sa opisina. Si Yang Chen ay natural na hindi takutol sa isang maliit na gawain. Tumanggaw siya at sinabing, matagal akong bibili ng almusal, mag-aalaga sa mga kasamahan ko, at mag-aalaga sa mga lalaking kababayan ko. Ngumisi si Liu Minggayo. Makinig ka sa mga taong nagsasabi na ikaw ay mataas ang loob. Nakikita ko kung paano mo nadudulas ang iyong bibig. Nakaupo sa tabi ng kamakailang Zhao Hongyan na lumingon, ang mga mata Wan Yu ay labis na natigilan kay Liu Minggayo, si Zhao ay ngumiti. Mingyu kapatid, bakit hindi mo tanungin si Yang Chen kung walang Naivei kaibigan, nakikita kitang team match.
Nakatitig si Yang Chen sa dalawang grupo ng Shulro ***** sa harap ng bibig ni Liu Mingyong. Nang marinig ko ito, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Ito. Hindi ko pa sinabi. May asawa na ako. Kasal ka na. Natigilan si Zhao Hongyan, na sinundan ng ilang hindi ka panipaniwala. Talagang hindi ko ito nakita, Semimi ka, huwag mong hanapin na sumulong, mayroon pang ang mga anak na pakasalan ka. Si Yang Chen ay hindi masaya, at ang kanyang mukha ay tuwid. Nasaan ako Semimi? I am ting one person, hindi mo masasabing one-on. Kanina ka pa nakatitig sa bibig ng kapatid ni Ming, hindi mo alam. Inilibot ni Zhao Hongyan ang kanyang mga mata. Hindi nahiya si Liu Minggayo, tinakpan niya ang kanyang bibig at ngumiti. You shouldn't say him to Hongyan. If you pass it to his wife, chances are that he has to blame the dressing. Pagkatapos ay lumayo siya ng mapagbigay. Ang puso ni Yang Chen ay orihinal na grupo ng Fox Jing, lahat ay nakikita, huwag mo lang sabihin. Gayunpaman, dahil ito ay nakilala, hindi na ito lihim na momo, pinapanood si Liu Minggayo na lumalayo mula sa likuran, ang umuugoy na Femme Tonton, lumunok ng lunok. Natahimik si Zhao Hongyan sa prangka ni Yang Chen, ngunit pagkatapos ay tumawa. Yang Chen, may sasabihin ako sa iyo ng isang sikreto. Anong sikreto? May narinig si Yang Chen sa kanyang mga salita at hindi naiwasang magtanong. Sa katunayan, ang ***** ni Mingyu ay nakabaligtad. Ngunit ang ***** ni Zhang Kai ang pinakamalambot, maaari kang maging komportable, may pagkakataon kang subukan ito. Sabi ni Zhao Hongyan sabay kindat, I have their ass. Panipi-panipi. Inggit si Yang Chen, ang taong ito Naive ay talagang hindi napigilan, marahil sa pambihirang lugar ng Yulei International ang lalaking ito, natural na gutom at uhaw, hindi maiwasang ngumiti, itanong. Kung gayon ang iyong ***** at Zhang ano ang kulay ratio? Tinutokso ni Zhao Hongyan si Yang Chen. Bigla siyang tinanong nito. Ang ilan sa kanila ay walang masabi. Mas magandang sabihin na hindi ito kasing galing ni Zhang Kai. Bilang isang taong lubos na kumpiyansa sa kanyang hitsura, hindi niya gustong sabihin na masasabi niyang Zhang Kai. Parang medyo mayabang at kontento sa sarili, masyadong maangin 1 nanogram. Isang pares ng water spirit ang bumulaga kay Yang Chen. Are you very curious? Kapag marami ka ng pera, hahayaan kita Momo, hindi mo tatapusin ang sarili mong paghahambing. Ang isang salita ay naayos na. Ngumiti si Yang Chen. Kawawang Zhang Kai, hindi ko alam na ang aking ***** ay ginamit bilang isang platform ng pagsusugal ng isang pares ng mga walang prinsipyong lalaki. Si Zhao Hongyan ay hindi nahihiya. He picked up his eyebrow mo and smiled and said, You have the ability to let the sisters let you again, just as the welfare of the rare male compatriots in our public relations department. Sa pakikinig dito, napakasarap sa pakiramdam ni Yang Chen. Bagaman sa nakalipas na ilang taon, marami na siyang nakipagrelasyon sa Naive na tao. Ngunit ang mga nakaraan, ngayon ay gustong sumama, ay simpleng vent ng Ro, ngayon lamang sa opisina ang sabi ng mga tao sa Naive na ang mga tinak na dala nila ay hindi pa nagagawa. Sa umaga, bilang trabaho na kailangan ni Yang Chen, walang nagmamalasakit sa kanyang sarili. Kapag binuksan niya ang computer, maglalaro siya ng iba't ibang mga laro sa internet. Kung ano ang pinapanood ng mga manero ng ginto at maliliit na jinglang, at hindi sila natutuwa. Paminsan-minsan, may ilang crush na darating para magtanong tungkol sa mga banyagang wika. Madali ding masasagot ni Yang Chen ang mga tanong at walang anumang problema. 12:00 pa lang ng tanghali, nagsama-sama sina Zhang Kai at Liu Minggayo, nakita sila ni Zhao Hongyan na papalapit, at inayos ang mga gamit para bumangon. Nakita ni Zhang Kai ang pamilyar na, Layan Liangkan, na larawan sa screen ni Yang Chen at Ninishan. Yang Chen, sabi ni Ate Red yan na punta ka daw sa Toyo, parang walang masabi. Si Yang Chen turned a little dry mouth, momo belly, tumangala at ngumiti. Kakain ka. Oo,
Sa restaurant ng kumpanya, magkasama kayo. Tanong ni Liu Minggayo. Bagamat pinunasan ni Yang Chen ang 7 o 8 tinapay at 5 fritter sa umaga, ito ang pinakamahirap na laruin, kaya medyo nagugutom pa rin siya. Tumayo siya at walang sinabi. Siyempre going together, working so hard, you have to work hard. Biglang nagsipilyo ang tatlong Naive at nag-roll eyes. My Wife is a Beautiful CEO Kabanata 44. Ang Yulei International ay karapat-dapat na maging isang kumpanyang pag-aari ng mga taong Naive. Ang restaurant sa ika-15 palapag ay mahusay na pinalamutian at transparent. Mula sa malalaking floor-to-ceiling window sa paligid mo, makikita mo ang urban landscape sa paligid ng Zhonghai. Ang mga mesa at upuan ay avant-garde silver at white sa plastic at metalhan, mayaman sa estilo. Ang ilaw ng restaurant ay elegante at sariwa din, at ang mga crystal-inspired na glass hanging lamp ay iba-iba. Ang mga nakapaso na halaman sa silid ay madalang na nakalagay sa mga nakapalibot na sulok, at ang mga pinong berdeng dahon ay makikita bilang kanilang inaalagaan. Sa counter kung saan ini-swipe ang pagkain, ginamit din ang isang bar-style table, at ang mga catering staff ay nakasuot ng puting overall at nakangiti. Nang sumunod si Yang Chen sa tatlong Naive sa restaurant, hindi ito nakatawag ng maraming atensyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Yulei International ay may mas kaunting mga lalaking kababayan, ito ay hindi kung wala ito, ngunit ang Departamento ng Relasyon sa Publiko ay partikular na espesyal. Kasama ang 200 empleyado sa punong tanggapan, ang pag-upo sa sahig na ito ay hindi masyadong kapansin-pansin. Nang makita ang ekspresyon ni Yang Chen na interesado kay Zhang Wang, ngumiti si Zhang Kai at nagsabi. Paano? Oo, ang kapakanan ng aming kumpanya ay isa rin sa pinakamahusay sa buong dagat. Napakaganda ng disenyo, pakiramdam ko ay may gana ako kapag pumasok ako. Totoong sinabi ni Yang Chen. Ang renovation ng restaurant ay dinisenyo ng presidente. Ang pagganap ng Pangulo sa nakalipas na 2 taon ay lubos na nagpabuti sa pagganap at kapakanan ng kumpanya. Maaari nating hanggan siya, sabi ni Zhang Kai na may pagmamalaki. Presidente. Hindi ba't iyon ang malamig kong asawa? Naisip ito ni Yang Chen dito. Pagkatapos ay tingnan ang malinis at maayos na dekorasyon sa paligid, at tanggapin ito para sa ipinagkaloob, hindi ba, tingnang mabuti ang dekorasyon ay ganap na malamig. Biglang lumingon si Zhao Hongyan at sinabing, kapag binanggit mo ang presidente, iniisip ko ulit. Kahapon, sinabi sa iyo ng presidente na pumunta sa kanyang opisina. Ano ang nangyari? Wala akong sinabi, itatanong ko sana sa bago kong kasamahan. Malabong tumugon si Yang Chen. Naniniwala ang mga multo sa iyo, ngumuso si Zhao Hongyan. Alam na hindi siya makapagtanong, binago niya ang isang tanong, Hoy, Yang Chen, nakikita mo ang aming presidente, ano ang nararamdaman mo? Ano ito? Galing ka sa Mars. Pumasok ka sa kumpanya namin, hindi mo ba alam na sinabi ng general manager namin na si Lin na ang Chinese business ang unang beauty Naive? Si Zhao Hongyan ay mukhang hindi makapaniwala. Pati ang pamagat na ito. Talagang hindi alam ni Yang Chen, at ngumiti at sinabing. Sige, malamig, tingnan mo ang puso ko. Dapat iba ang ugali ng presidente. Si Liu Minggayo, na matagal nang nagsasalita, ay biglang nabulunan ng isang pangungusap, na sinundan ni Zhang Kai at Zhao Hongyan. Si Yang Chen ay nagkaroon ng ilang aksidente. Hindi niya inaasahan na si Lin Ruoxi ay nasa mata ng mga empleyado ng Yulei International. Ang kanyang kawalang interes ay isang espesyal na pag-uugali, at tila ito ay partikular na magalang sa kanya. Tila na hindi alintana ang kagandahan ng personalidad, ang ibig sabihin ng pamamahala, ang magandang asawa ng kanyang sarili ay hindi pangkaraniwan. 4 na tao ang natapos sa pagkain at umupo sa isang malaking mesa. Sa oras na ito, naruroon si Yang Chen. Ang restaurant ay malapit sa isang espasyo sa silangan, na pinaghihiwalay ng mga salamin na bintana, at nabuo ang isang malayang espasyo. Sariwa ang mesa sa loob. Nakaupo sa iisang leather chair. Talagang mas komportableng umupo doon.
Ilang tao na ba? Tanong ni Yang Chen. 3 Naive ang tumingin sa mga mata. Sumagot si Zhang Kai. Iyan ang high-level na dining point ng restaurant. Ang deputy minister level lang o mas mataas ang pwedeng pumasok, hindi pare-pareho ang high-level meal ng kumpanya, may mga chef na special man na nagluluto. Ilang tao ang naroon sa ganoon kalaking lugar. Nakaramdam ng kaunting awa si Yang Chen. Mabuti pa umupo na tayo. Anyway, May 1st ng feed-in. Sinabi ni Zhao Hongyan. Kapag pumunta ka sa antas ng representante ng ministro o mas mataas, na hindi isang regular na tao, sinumang walang makakain sa restaurant ng kumpanya araw-araw. Ngunit gusto mo ring pumasok. Ang panuntunan ay ang mga itinatakda ay na ginagawa ng ating maliliit na tauhan ang kanilang bahagi. Sinabi ni Liu Minggayo. Sa katunayan, ito rin ay isang uri ng patakaran para sa mga ordinaryong empleyado. Ang pagkakaiba sa paggamot ay maaaring gumawa ng mga paghahambing ng mga tao. Kung mayroon kang paghahambing, sa tingin ko ang ting ay kinakailangan. Tiningnan ni Yang Chen ang G-platter at broccoli sa plato. Maganda ang pagkakagawa nito, ngunit ang dami ng magkabilang kamay ay medyo nanlumo. Hinigop niya ang kanyang bibig. Mababa ang ulam na ito, kulang ang kanin, 2 o 3 bibig ko. Katatapos lang kumain, wala pa akong $5 na kahon ng fast food sa dati kong maliit na restaurant. 3 Naive ang magkaharap. Lahat sila ay hindi maipaliwanag na mga Diyos. Sa katunayan, hindi nila alam kung paano ang $5 na fast food ng maliit na restaurant sa palengke. Tingnan si Yang Chen, isang pares ng hindi sapat na makakain, at gamitin ang kanilang mga chopstick upang ilagay ang kanilang sariling mga plato. Ang pagkain sa ulam ay inilaan kay Yang Chen. Hindi natin ito matatapos sa lahat ng oras, bigyan ka pa. Walang magawang ngumiti si Zhao Hongyan. Sabay ka na sa amin kumain mamaya, hindi tayo makakain. Sa oras na ito, ang bibig ng restaurant man ay dumating sa isang grupo ng mga tao. Maraming mga empleyado sa restaurant ang tumayo ng sabay-sabay, at ilang kinakabahan na mga Diyos, upang kumustahin ang mga taong ito. Oo, darating na ang presidente at ang mga ministro, tapos na ang ministerial meeting, bulalas ni Zhang Kai, itinigil ang paggalaw sa kanyang mga kamay, at tumayo kasama ang 2 pang Naive. Ang naglalakad sa unahan ay si Lin Ruoxi. Hawak ang asol na sutla na mataas. Hindi naglalagay ng pulbos at nililinas ang mukha ng buwan. Na tumatangging libu-libong milya ang layo, tulad ng malamig na ugali ng Tianshan Naive, sa kapaligiran ng isang purong itim sesot, ito ay napakaganda. Ito ay isang taong Naive na hindi nangangailangan ng pampaganda, at maaari lamang pindutin ang in sa parisukat. Ang iba pang mga high-level na kumpanya na lumitaw kasabay niya ay nagpatunay sa puntong ito. Karamihan sa kanila ay mga enving executive, na maayos din ang pananamit, elegante, o MILFs, o chingli, kabilang ang Public Relations Department. Yang Chen ang boss mo, nasa listahan din si Johnny. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Inlight for She Beauty Naive na ito, na sinusundan ni Lin Ruoxi, na parang ang araw at buwan na natatakpan ng araw, ay hindi na masyadong nakakasilaw. Nakatingin lamang sa kanyang mga mata, iniyuko ni Yang Chen ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay medyo praktikal pa rin ang sitwasyon sa kasalukuyan. Mula noon, nang may huminto sa lugar at nagsimulang lumipat, nang bumangon sila at kumusta, si Yang Chen, na tahimik na nilulunok ang sarili, ay biglang naging alternatibo. Nang dumaan si Lin Ruoxi kay Yang Chen, walang hinto, at kahit na hindi niya ito nilingan, na parang hindi niya kilala si Yang Chen. Sa katunayan, noong una siyang pumasok sa maan, nasulyapan niya ang 3 Naive tao sa iisang mesa na binibigyan ni Yang Chen si Yang Chen ng pagkain, at biglang nalungkot ang puso ko. This is my cheap husband, kinuha ko talaga yung company as a place to pick up girls. Isang bula o 3. Gayunpaman, nakita ng ilang mga executive na hindi gusto ni Yang Chen na maging kasing husay ng ibang mga empleyado. Sarili niyang pagkain lang ang inaalala niya. Ang ilang mga tao ay hindi nasisiyahan, ngunit hindi sila magaling magsabi ng anuman.
Sinadya o hindi nila sinasadya na panatilihin ang taong ito sa kanilang mga puso at naka-blacklist. Ming-in kaakit-akit. Isang slim yellow sesot na nakilala ni Mo Chani nang maaga sa umaga. Hindi pa nakita si Yang Chen. Tingnan ang larawang ito sa sandaling ito, ngunit isang taos pusong hindi komportable, biglang may naisip. Ang mga mata ay kumislap ng silk catch nung nanguyam, huminto sa Yang Chen at sinabi. Yang Chen, maghahanda ako ng kaunti ngayong 3:00 ng hapon at lalabas kasama ko para gumawa ng isang bagay. Pagkatapos noon, lumayo siya nang hindi lumilingon. Nilunok ni Yang Chen ang pagkain sa kanyang bibig. Hindi niya alam. Ang Navy boss na ito na tumingin sa kanyang sariling malungkot ay siguradong maglalaro muli. Gusto lang umiwas sa kanyang sarili, napaka-busy, ngunit makita si Mo Chani ay naging seryoso sa ibang mga kumpanya may pag-uusapan, wala na akong pakialam sa sarili ko. I wish you good luck, Zhao Hongyan sa gilid ng mga mata ni Yang Chen. Nagkibit balikat si Yang Chen, ngumiti ng walang pakialam, at patuloy na ibinaon ang kanyang ulo sa labanan. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 45. Sa espesyal na lugar ng restaurant ng Yulei International, ang mga nangungunang executive ng kumpanya ay nagbulong ng ilang seksyon upang talakayin ang ilan sa mga isyu sa komperensya. Bilang si Lin Ruaxi ng Pangulo, bilang karagdagan sa katulong at kalihim na si Wu Yu, 2 o 3 executive ng Navy lamang ang umupo ng mas malapit. Ang ilang iba pang matataas na opisyal ay titingin sa boss paminsan-minsan, ngunit hindi sila masyadong malapit. Dahil dito, ang posisyon ni Lin Ruaxi ay parang kakaibang gas field, na kakaiba. Ang isa pang taong nakaupo kamakailan ay nagtanong kay Mo Chani. Sa sandaling ito, hindi niya masyadong inisip na kainin ang mga ulam mula sa Jing, at tumingin sa ibaba ng ilang sandali. Sa wakas, bumulong siya, Lin, nakilala ko ang tao kahapon, nararamdaman ko kung paano ito. Si Lin Ruaxi kahit na ang pagkain ay napaka-elegante din. Tulad ng prinsesa sa ilalim ng maharlikang dogma, nakikinig sa mga salita ni Mo Chani, natural na ibinaba ang pinggan, mahinang nagtanong. Sino? Yung Yang Chen, masama bang ugali? Nagtataka si Mo Chani kung bakit ay brito ni Lin Ruaxi ang panukalang patalsikan si Yang Chen. Si Lin Ruaxi ay tumingin sa restaurant sa labas, sinasadya o hindi sinasadya, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagkuha ng mga pinggan at sinabi. Hindi siya nagkakamali, hindi nakakapinsala sa mga interes ng kumpanya, hindi nakakapinsala sa imahe ng kumpanya, at hindi pinapansin siya. Ang iba, haharapin ko. Pag natapos mo, ituloy mo ang pagkain ng maliliit na bibig. Sa pagkakataong ito, hindi ito maintindihan ni Mo Chani. Ang magandang mukha ng Diyos ay mabilis na nagbabago. Sa huli, sumuko siya at tinanong ang plano ni Lin Ruaxi. Maraming taon ng karanasan ang nagsabi sa kanya na ang magandang hindi pagsang-ayon na ito ay nagpapahirap sa puso ng mga tao. Ang mga taong Navy ay ayaw pag-usapan ang paksang iyon. Bueno, dahil hindi ka sinisibak ng Pangulo, hinayaan kitang magbitiw sa iyong sarili. Maput na iniisip ni Mo Chani. Sa hapon, naglaro si Yang Chen ng higit sa 1 oras ng mga laro. Noong una, plano niyang matulog sa isang ligtas na hapon. Kahit na ang mga inflatable na una na hiniram kay Zhao Hongyan ay isinuot, ngunit talagang lumapit si Mo Chani. Nang makita ang magandang Navy boss ni Yan na Yuting. Si Yang Chen ay may kaunting sakit sa itlog sa ngayon, ang kanyang malambot at magandang mukha, paano ko maipapakita ang maliit na lobo na ito upang makita ang ngiti ng maliit na tupa? Yang Chen, matagal ka nang walang ginagawa, at samahan mo ako sa isang lugar na tatakbo, kailangan mong gumawa ng ilang trabaho. Laminggalinga si Yang Chen sa susunod na 4 na linggo. Nang makita na ang iba pang mga kasamahan sa Navy ay nagsumikap na at nagsumikap, tumatawa at ayaw tumulong sa kanya, wala silang pagpipilian kundi sabihin. Kapag ang driver ay matagumpay, kailangan kong isaalang-alang ang iba pang mga bagay. Kapag alam mo kung kailan mo gustong gawin ito, hindi galit si Mo Chani sa isang lugar,
ang taong ito ay ganito pa rin ang ugali ng kamatayan. Kasunod ni Mo Chani na dumating sa underground parking garage. Ang kotse ni Mo Chani ay isang pulang Audi 4, at nang umupo ako dito, naamoy ko ang isang body fragrance mula sa katawan ni Mo Chani. Hindi napigilan ni Yang Chen na humigop ng ilang subo at ngumiti at sinabing, "Miss Mo, ang bango talaga ng sasakyan mo, at may lasa ka. Ang kapal mo talaga ng mukha." Hindi maiwasan ni Mo Chani na medyo namumula. "Ganyan ka ba kawalang kwenta sa harap ng mga taong naivay?" "Wala lang. Kung maamoy mo, mas maamoy ko. Yung tinatawag na smell ng naivay people. It's awkward to sneak a sneak. May nabasa akong foreign scientific report. The combination of men's naivay people is largely scent attraction. Kapag gusto ng lalaki na makakuha ng naivay person, combined sa naivay person, kadalasan ang bango ng katawan ng naivay person ang nababagay sa panlasa ng lalaki. Ang daan-daang couple na na-survey ay mahahanap sa panlasa ng kani-kanilang katawan. Sarili mong partner. Napakurap si Yang Chen Chong Mo Chani. Tutamad to say more to you. Hindi na muling tumingin sa kanya si Mo Chani, ngunit hindi nagtagal at pinalayas ang sasakyan, ngunit medyo na-curious siya at hindi niya maiwasang magtanong. "Kaya, pakasalan mo ang iyong asawa at umasa sa iyo. Mabango ang ilong." Ang sulyap ni Yang Chen, ang mukha ni Lin Ruoxi ay parang nagyelo na mukha. "Ang aking puso ay ang lasa ng aking asawa ay isang lalaki na hindi makayanan," ngiti sa bibig. "Hindi iyon ang pangunahin, ang lasa ng aking asawa ay gusto ko, iba naivay gusto ko rin ang lasa. Of people, Miss Mo is also good for you." Sabi, huminga ng malalim. "Ikaw, kung ang Audi 4 na ay may seat sa eroplano, talagang gusto ni Mo Chani na paliparin ang palpak na lalaking ito ng direkta." Habang nasa daan, ang puting mukha ni Mo Chani ay may patong na pamumula, paanong halos hindi kumupas. Pagkaraan ng kaunti pa sa 1 minuto, huminto ang kotse sa ilalim ng medyo lumang gusali ng opisina, gumaan ang loob ni Mo Chani, at malamig na tinitigan si Yang Chen, na nagsasabing, "Tingnan ang tatak ng damit ng Hua Cheng sa harap, pa." Humikab si Yang Chen at tinitigan siya. Ang gitnang lokasyon ng gusali ng opisina sa harap ng opisina ay talagang minarkahan ng mga salitang, "Hua Cheng Garment Co., Limited," sa isang puting background. "Ito ba ang destinasyon natin?" "Iyo, hindi akin." Nakahinga ng maluwag ang mukha ni Mo Chani. "Gusto kong pumunta sa ibang kumpanya para makipag-ayos, dito ka pumunta." "Negotiation? Anong pinagsasabi mo?" Nagtaka si Yang Chen. "Ang kumpanya ng Hua Cheng na ito ay nag-order ng 600,000 kasuotan mula sa aming kumpanya noong nakaraang taon, ngunit may utang pa rin itong 400,000 yuan. Ito ay orihinal na dapat maabot sa susunod na taon, ngunit narinig ko na ang Hua Cheng ay nasa bingit ng bangkarota, kaya kailangan nating makabawi sa lalong madaling panahon. Ang 400,000 na inutang para pigilan ang pagbabalik ng dugo." Nararamdaman ni Yang Chen na may hindi tama. "Miss Mo, napakaraming pera, hinayaan mo akong mag-usap ng bagong tao, napakahirap. Ang ibang public relations ay may mga bagay na dapat gawin. Ikaw ay walang ginagawa. Pabayaan ka na sa pangungulekta ng utang ay hindi para tadteren ang mga tao, kung ikaw ay isang tao, huwag mong patalasin." Sinabi ni Mo Chani ang isang pares ng mga aprikot. Gusto talagang sabihin ni Yang Chen na, "I am a tempered man. Pero gusto kong tumakas," pero naiintindihan ko rin na pagkatapos kong alagaan ang impormasyon ni Joey mula kay Mo Chani, dahan-dahan akong naglakad patungo sa office building. "Call me after the end, susunduan kita." Natapos si Mo Chani, ngumiti ng kaakit-akit, inikat ang kotse at umalis sa parking lot, at pinindot ng maayos ang kanyang mobile phone upang isara. Hindi pa rin alam ni Yang Chen kung paano laruin ng kanyang amo. Kapag dahan-dahan siyang naglalakad papasok sa gusali ng opisina, nakita niya ang isang counter ng isang rich makeup in wiper Naivay lang nakakatamad maglagay ng nail polish. Nakita ni Naivay lang si Yang Chen na papasok, at agad na ngumiti. "Itong Ginoo, kailangan ba ng serbisyo?"
Ikanaway ni Yang Chen ang bag ng mga materyales. Ako si Yulei International. Sana makausap ko ang kumpanya mo tungkol sa pinansyal na problema ni Joey. Yulei International. Tumingin si Naivei lang kay Yang Chen na may kakaibang tingin. Pagkatapos suriin ang ilang bagay mula sa computer sa counter, nagtanong siya. Excuse me, tungkol ba ito sa huling bayad ni Joey? Yang Chenli, mukhang maayos na ang kumpanyang ito, at mabilis kong nakilala ang bagay na iyon. Parang ayaw kong kumpiskahin. Ako rin ay mas madali, kaya tumango ako. Oo. Ngumiti si Naivei lang ng isang espesyal na alindugo. Lumapit sa mga kamay at inilagay ang mga ito sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang bibig ng isang pares ng asterisk na pumipisil na labis na kapansin-pansin. Ang malalim na kanal ay tila humantong sa mga tao sa kalaliman. Mister, please come with me, ihahatid na kita sa manager. Pagkatapos nito, pinilipat ko ang biwang-baywang at pinahihit ang ton, at ang pera ay napunta sa elevator. Nang agad na sinundan ni Yang Chen ang kabayo, tumingin siya sa likod ng pag-indayog ni Envy lang, at napaka-komportable ng kanyang puso. Mukhang magaling ang batang babae ni Mo Chani, at maaaring ayusin ang gawaing pangungulekta ng utang na ito.